Guard ng SM humarap na sa PNP. Humingi na nga ng paumanhin ang gwardyang nasa viral video na nagtaboy ng sampagita vendor sa harap ng isang mall. Sinabi ito ng gwardya nang humarap siya sa Philippine National Police kasama ang ilang opisyal ng kanyang security agency. Sinabi ng gwardya na napuno siya kaya tinaboy ang babae, kaya pinigtas niya ang panindang sampagita. Ayon naman sa security agency, hindi inalis sa trabaho ang gwardya at naka-off detail o hindi mo na pinapapasok habang nagsasagawa sila ng sariling investigasyon. Magdaragdag din daw sila ng mga programa at training para sa kanilang mga gwardya. Sa amin lang doon sa sitwasyon na yon, kinausap na lang namin yung guard namin. Sana huwag na mangyari ulit. Sana huwag na mangyari ulit na saka hindi na ma-encounter at susundan ng mga ganitong pangyayari. At saka kung ano yung mga encounter, susundan na lang natin ng mga tinuturo doon sa trainings. Sa amin lang, doon sa sitwasyon na yon, kinausap na lang namin yung guard namin. Sana wag na mangyari ulit. At saka kung ano yung mga encounter, susundan na lang natin yung mga tinuturo sa trainings. Samantala, emosyonal si dating Quezon City Mayor Herbert Bautista nang basahan ang hatol kanina sa Sandigan Bayan sa Special 7th Division. Sinabi ng korte, guilty beyond reasonable doubt si Bautista at ang dati niyang city administrator na si Aldrin Cunha sa kasong paglabag sa anti-graft law kaugnay ng proyektong online occupational permitting and tracking system ng Quezon City noong 2019. Si Bautista ang dating artista na naging mayor ng Quezon City mula 2010 hanggang 2019. Ang 32.1 million project sa panahon ni Bautista ay binayaran daw ng walang appropriation ordinance ng sangguniang lungsod at binayaran ng buo kahit hindi pa kumpleto ang proyekto. Bilang parusa, pinag-utos ng Sandigan Bayan na makulong si Bautista at Cunha na hindi bababa sa 6 na taon at 1 buwan at hindi sasobra sa 10 taon. Pinatawan din sila ng perpetual disqualification para magsilbi o manungkulan sa anumang gobyerno. Sa isang pahayag, init naman ng mga abogado ni Bautista na ikinalulungkot nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Inosente raw ang kanilang kliyente at wala raw ginawang paglabag. Wala rin daw ni isang sentimong napunta kay Bautista. Wala rin daw sinumang madihado kahit pa ang government ng Quezon City dahil napakinabangan daw ito ng lungsod. Naghahanda na raw silang mag-apila sa desisyon. Samantala, sasailalim sa provisional liberty o mananatiling nakalaya sina Bautista at Cunha habang inaapila nila ang desisyon.